Because nagkaroon po kasi ng konting problema. Which is, ito po talaga yung nangyayari rin. Normal po ito sa mga renovation o construction. Ganito po kasi yan mga tropa, no? Basta mga tropa, marahil marami ang nagtatanong sa inyo at may mga nagpaparating sa akin, ano na raw nangyari doon sa renovation natin? Actually, kung mapapansin nyo, puro hindi na renovation o construction yung mga pinupush ko. Pero most likely, mga basketball o yung mga extracurricular kung activities. Because nagkaroon po kasi ng konting problema. Which is, ito po talaga yung nangyayari rin. Normal po ito sa mga renovation o construction. Ganito po kasi yan mga tropa, no? Before ako magtuloy, gusto ko lang i-explain sa inyo. Marami akong hat na sinusuot. So, hindi ibig sabihin na talaga totoong sombrero, no? Pero marami akong role na ginampanan doon sa mga ginawa kong video at pagpapagawa o renovation. Unang-unang role na ginampanan ko ay ang role ng may-ari. So, ang role ng may-ari is iba yung kanyang concern. Concern niya makatipid, mabilis sa trabaho, quality. So, value for money. Ganun. Yung isang role naman na ginampanan ko, yung role ng engineer o ng kontraktor. Iba rin ang objective niya pag kontraktor ka o engineer ka. Pag engineer, inspector, gusto mo quality yung trabaho, talaga nasusunod yung plano, kung ano yung instruction, masunod sa site. Di ba? Then kapag ikaw na may kontraktor, gusto mo mabilis at kumita. So, yun lang talaga yung pinaka-objective mo. No? So, kaya ngayon marami mga problema mga dumarating sa mga nagpapagawa na hindi ready. Na-encounter niya iba't ibang problema. And ako, personally, na-encounter ko din. So, tumuloy na tayo doon sa isang problema na aking hindi inaasahang na-encounter. Ang unang problema na aking naharap ay yung pagpapagawa natin ng walang permit. Okay? So, bakit nga ba hindi tayo gumawa ng permit? Sabi ko nga sa inyo, mga tropa, bilang mayari, nag-iisip ka rin na makatipid. Pero bukod doon, minsan kasi, tanggapin na natin totoo. Kapag nasa looban ka naman, o nasa isang secluded na lugar ka, so, iniisip mo, kahit maliit na renovation, ay, siguro hindi na kailangan ng permit to. O, depende rin sa COA na pinakapalooban mo. So, may mga pagkakataon kasi na pinapayagan. Pero may pagkakataon din, syempre, na hindi. So, unfortunately kasi, palit lang naman tayo ng bubong, parang ganun yung scope natin. Meron pong investigasyon na nakarating sa ating LGU na nag-imbestiga sa ating site at hinanapan tayo ng permit. So, syempre, sabi natin nga, is hindi natin alam na kailangan pala kasi sa iba naman, wala naman sila. No, pero yun nga, nag-comply tayo sa requirement. So, yun, medyo natigil tayo. Siyempre, kasi kung na-issue ka ng notice of violation, kailangan itigil mo na. Dahil pag tinuloy mo yan, pwede kang mabigyan ng penalty at ipatigil talaga, yung pag-iba pa yung pinapagawa. So, ganun yun. So, nabuti naman tayo mamamayan. So, sumunod na lang tayo kung ano yung kailangan gawin. So, tumigil po tayo. That's the sad truth. At nag-comply po tayo sa requirement ng City Hall. So, ganun lang po yun. And medyo syempre, yung requirement na yun, hindi yung biro, no? Marami yan, set of plans, set of permits, may fire clearance ka pa na kailangan So medyo nagpabalik-balik tayo, tinaga natin. So talagang medyo matrabaho. Pero sabi nga kapag wala namang posible sa matyaga So yon, after 2 months, inabot pa ng 2 months, so kasi gumawa pa ng plans, yung availability ng mga gumagawa, sign and sealed po kasi yon. Kung plus na nakagawa naman tayo Pero iba-iba kasing discipline yun mga tropa So kailangan talaga is kompleto at legit. Okay, so yon, marami naman natutunan doon. Kaya nga kayo, mga tropa, kung kayo ay medyo galit sa kapitbahay nyo, nagpagawa siya ng bahay, isumbong nyo lang. Okay, joke lang. Wag yun. So, just be kind and ayusin natin yung problema kung meron tayong mga ganun.